Hi guys, kakain kami. Pagkain namin ngayon, avocado. Ayan o. Avocado. Ito yung dinner namin. Kasi galing kami sa Bilbao. Dahil nagpagupit ako. Dahil pagka hindi pa ako nagpagupit ngayon, wala na akong time. Next week kasi baka hindi na ako mag-day off. Dahil ang aking alagang matanda ay mahina na. Mahina na yung kanyang resistensya. At yun nga ay may cancer siya. Kaya hindi namin alam pare-pareho kung ano ba talaga yung kanyang sitwasyon. But we always give this illness of her to the Lord kasi alam naman natin na walang imposible sa Diyos. Magagawa ng Panginoon ang hindi natin nagagawa. Kaya pinapaubayan na namin sa Diyos ang kanyang paggaling. Pinagdarasal ko na mabigyan pa siya ng kalakasan at humaba pa ang buhay. Doon sinabihan na ako ng anak na we need to prepare. Kailangan natin tanggapin na darating ang panahon na siya talaga ay bibigay. Pero anyway, wag natin yung pag-usapan. Ang pag-usapan natin guys, yung aming dinner. Ayan no. Avocado to na dinurog ko. And then, kakain kami ng mais. Nag-pray na kami ha, bago ko i-on ang camera. So, mais ito na bread. Kasi paborito namin to. So, ang gagawin ko, papalamanan ko siya ng avocado na dinurog. Ayan, ganyan. Yan o. Healthy. Imbis na mag-rice, hindi na mag-rice kasi katatapos pa lang ng mga occasion. So, ayan, pinalamanan ko na siya ng avocado na dinurog. Tapos, meron kami dito natira na chicken na native. Ayan o. Chicken breast ito, kaya laman na laman. So, ang gagawin natin ay kasi makapal ito, so ano natin, hihimay-himayin o i-slice. Himayin ko. Ganun ko siguro. Ganito na lang. So, yan. Ngayon, ayan na. Tapos, lagyan natin siya ng sauce. Itong sauce ito ng manok, na habang ino-oven siya, di ba, ano yung katas niya, lumalabas yung katas. So, ito na yung aming ilalagay na sauce kasi dry na dito yung chicken natin. Ayan o. So, ayan o. So, ito na. Pwede mo ito takpan kung gusto mo or pwede mo ganituhin lang. Kakain mo lang ng gano'n. So, ito hindi ko kakainin dahil kay Bihot ito. Bihot ito kay Bihot. So, ngayon, magpe-prepare ako ng para sa akin. Ulitin natin ang process. Lagyan natin ng avocado. Ayan o, avocado. Mahal ang avocado, mga langga. Maliliit lang o euro. Tapos, lagyan natin ng chicken. Ito yung chicken na native, na yellow. Yan. Since yung chicken natin ay dry, kasi nga na-oven siya ng 3 hours. So, lalagyan natin ng sauce. Ito yung sauce na sabi ko kanina, galing din to sa kanyang katas. Habang ino-oven kasi, lumalabas yung mga liquid. So, ito rin ang naging sauce. So, ngayon, pwede na natin siya kainin. Kasi nag-pray na kami. Yun na. Ang partner namin ito, tubig lang. Kasi huwag na tayo mag-soft drinks. Pwede kami maggatas later. Nagkape din kami. Galang kami sa bar. Bago kami sumakay ng metro. Nag-bar kami. Kumain kami sa KFC. Dahil walang ibang mga open restaurant. Pagka ganitong January 1, halos mga sarado lahat ang restaurant. Then kumain kami sa KFC. Nag-order kami ng yung good for, yung kaya lang namin ubusin. Tapos, nasarapan kami doon sa gravy nila. Sobrang sarap. Naubos namin. Tapos, inuwi namin dito yung lagay ng gravy kasi maganda para siyang Tupperware na pwede mo siyang magamit pa. Pagkatapos namin kumain, may natirang 2 pirasong chicken. May yung thigh part, at saka, ewan ko kung wings ba yun o breast part. Hindi ko na maaalala, basta 2. Nilagay namin sa bucket, yung bucket na pinaglalagyan ng chicken. Tinakpan, tapos pinasok sa backpack ni Bihot. Kasi sabi ko, sige, i-dinner natin kasi hindi na namin kaya ubusin. May lumapit na may tsura siya, mga nasa edad 22 to 25 na lalaki, matangkad.
Tapos, maganda yung ano niya, hindi siya katakot-takot tingnan, pero parang balisa, konti. Ngayon, lumapit siya dun sa mga kumakain. Wala din naman siyang ginagawa, kundi tinitingnan lang niya, tapos, ah, ano ulit, alis. Tapos, pumunta rin siya sa table namin, tapos tiningnan din lang niya ako, tapos bumalik. Tapos, nung nagligpitan na kami, si Bihot umihi sa taas. Ako naman, nagpe-prepare ng jacket ko. Pero nakalagay na yung chicken namin na 2 peraso na natira sa backpack. Nakita ko, lumapit siya sa akin, pero hindi man lang siya nangalabit na pahingi ng pagkain, hindi rin siya ng gano'n. Kasi usually, di ba, yung may mga diferensya sa utak o may konting, basta may konti, nangangalabit yun sila at nanghihingi ng makakain. Kasi feeling ko gutom talaga siya kasi putla eh. Ngayon, ang ginawa niya, nung lumapit siya sa akin, hindi man lang talaga siya nanghingi o ni pera man lang, hindi. Ang ginawa niya, pumunta siya dun sa box na kung saan, pagkatas natin kumain, di ba, itatapon natin doon yung pinagkainan natin, yung mga buto-buto, yung papel sa tray, lahat. Yung baso ng KFC. Nang halungkat siya doon ng pagkain. Tapos nung nakita ko ng halungkat, sabi ko, psst, Benaki, sabi ko sa kanya, Benaki is, come here. Sabi ko, come here. Tapos sabi ko, ito ang kainin mo. Sabi ko, instead na manguha ka doon sa basura, tinggo sobra, pos, kumetelo. Kumetelo is kainin mo. Tapos, naggrasya siya sa akin, umalis. Si Bihot, hinahanap ko kasi, gusto ko tumakbo kasi nabigyan ko siya ng chicken, yung tira namin, na malinis kasi sabi ko nga, nasa balde, doon sa bucket na sinaserve. At yung juice. Oo, gusto ko siyang habulin kasi bigyan ko siya ng maiinom. Pwede ko naman siya dun kuhanan kasi unlimited naman yung drinks pag may baso ka. Hindi ko na siya mahanap. As in, takbo-takbo ako, hinahanap ko siya. Ang bilis niya talagang nawala. Hinahanap ko siya kasi gusto ko siya bigyan ng pera kung hindi ko man siya mabigyan ng drinks doon sa unlimited sa KFC na pwede ka lang magpindot tapos 'di ba, ano mo lang yung baso lalagyan. Hindi ko talaga siya mahanap. So ang ginawa ko, hindi ko siya mahabol. Lingon ako dito kay Bihot kasi nahanap ko rin tong asawa ko. Lingon ako sa kanya. Ngayon, nakita ko siya pero malayo na. Gusto ko siyang habulin. Tumakbo talaga ako kahit pula yung tawiran. Hindi ka pwede tumawid kasi green dapat tatawid ka. Pero pula pa tumawid ako kasi gusto ko siyang bigyan ng 2 o 4 euro para lang may mabili siyang kape o tubig kasi sobrang lamig talaga sa Bilbao. Pero hindi ko talaga siya ang bilis talaga siya, para na siyang nilipad na dahon. So bigla siya nawala sa paningin ko, and then umalis na kami ni Bihot, then we're talking, Bihot and me, ang sabi ko, may purpose talaga ang Panginoon na hindi natin naubos. Hindi naman sa talagang gusto namin hindi ubusin, pero talagang hindi na namin naubos. Sabi ko talagang parang sinadya ng pagkakataon na hindi namin naubos yung chicken. First time, kasi nung nakaraan to, naubos talaga namin, di ba? Grand, ano pa yon, large pa yung in-order namin na bucket. Ngayon, medium lang, pero hindi namin naubos. Tapos, sabi ko parang parang sinadya ng pagkakataon na hindi namin ubusin kasi meron palang taong kakain. Tapos, alam nyo ba, grabe talaga ang biyaya ng Diyos, no? Kasi kaming dalawa, lalo na ako, hindi ako mareklamo talaga sa trabaho. Sinabi ko sa inyo noon na yung alaga ko may iniinda ng cancer at hindi namin alam kung hanggang kailan talaga siya magtatagal. Only God knows. Pero sa nakikita naming status, sobrang mahina na siya. Mahina na. Minsan may mga araw na malakas siya, pinapakita niya na malakas siya. May mga araw na talagang as in, bagsak siya. So, nakita ng mga anak na grabe yung alaga ko sa aking senyora na inalagaan. Nakikita nila yung effort ko. So, they give us, sabi nila, pangkain. Pangkain daw namin kanina. Nagulat ako, ang laki. Ang laki talaga. Ang laki ng binigay. So, sabi ko, wow! Grabe naman talaga ang Diyos magbigay ng biyaya kapag hindi ka talaga madamot, maluwag ka sa yung open arm ka to give to people. Ang balik sobra-sobra pa. Sabi ko, Lord, ang laki ng bigay. Sabi ko, Lord,
ang laki naman ito. Sabi ko, konti lang naman yung binibigay ko sa tinutulungan ko. Pero ang laki naman ang binigay mo. So, yun talaga na kailangan talaga natin maging open arm. Kasi itong lahat ng bagay na meron tayo ngayon, pagkain, hininga natin, nilalangkap na hangin, yung mga material na meron tayo, this is not ours. These are all borrowed from Him. Kaya dapat hindi natin pinagdadamot, isinishare natin sa ating kapwa, lalo na sa mga nangangailangan. Look at that. Grabe. Nag-share lang kami ng kaunting blessing. Grabe ang balik sa amin. Nagulat na lang ako, nakatanggap ako ng bisom. Sabi ko, ba't ang laki? Sabi ko, Lord, ba't ang laki? Pero thank you talagang, thank you talaga kasi marami pa kaming mga iniisip na mabigyan. Kaya sobrang salamat sa ibinibigay niyang blessing sa amin. Kaya yung tayo mga OFW, sabi ko nga lagi sa aking program, kapag active ako sa YouTube ko, na good things for you, kung marunong lang tayo mag-antay. And it is proven na laging ibinibigay sa amin ng Diyos yun. Kaya kayo, yung mga kababayan ko na sobra-sobra ang kinikita, huwag niyong masyadong higpitan ang inyong mga sinturon sa pagtago kasi hindi yan para sa atin. Dapat open arm tayo to help kasi mas sobra-sobra pa ang balik. Yun lang. Maraming salamat. Bye. At kakain ako ng bread.